Kayo pong hapon ang ating pong tagapagbigay ng mensahe ng ating Panginoon ay naging bahagi po ng ating Vision 2020. Yung po yung 20 churches and 20 years. At ang pangalan po ng ating mga panisimulang mga bagong gawain po yan ay mga Bethesda. What a wonderful name, amen? Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng Bethesda? Kayo po mga Bethesda families? That is house of mercy. Wag lang kayo magkakamali na house na kaawa-awa. No. The house of God is the house of God's mercy. We show mercy to the people. We preach the everlasting mercy, grace of God. Ayun pong hapon, i-welcome natin sa ating pulpit ang pastor po ng Bethesda Bible Baptist Church, Canluban, Pastor Rody Cruz. Magandang hapon po sa ating lahat. Bababa ko po ito. Yan. Purihin ang Panginoon natin. Salamat po sa kanyang biyaya na siya pong palagi ating napagsasaluhan. At salamat din po sa katapatan ng Panginoon. Bago po ako magsimula, gusto ko po siguro hindi masama na batiin ko yung mga kapwa ko tatay dito. Maligayang Ama sa inyo. Salamat po. Kanina ay nagkaroon po kami ng konting pagkilala sa mga tatay po sa simbahan. Kasi alam po ninyo, mahalaga mga kalalakihan din sa church. Sila yung kadalasan bumabalikat noong mga gawain na hindi kayang gawin ng mga kababaihan. Opo, so maging dito rin po sa simbahan, tama po si Pastor, dito po ako nagsimula. Maaring ang ilan po sa inyo ay hindi po ninyo ako kilala. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay pinaalis dito ng Panginoon. At dinala ako sa Canlubang. Okay, so tayo po ay magsisimula na sa atin pong aralin. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng mga talata. Please follow me silently. Joshua chapter number 4. I will start in verse 21 down to verse 24. Binasa na po natin ito kanina, but still I will be reading it again. The Bible says, "And he spake unto the children of Israel, saying, When your children shall ask their father in time to come, saying, What mean these stones? Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until ye were passed over. As the Lord your God did," uulitin ko po, "as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us, until we were gone over." 24, "That all the people of the earth might know that the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever." Shall we all stand up, please? And we will pray. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya sa amin.
kahabagan po ninyo kami sa dakong ito. Wala pong ibang dahilan ang aming pagtitipon kung hindi po kayo lamang. Tulungan ninyo kami, please, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, makikita namin ang kadakilaan ninyo. Ama naming Diyos, patawad sa mga pagkukulang namin. Linisin po ninyo ang aming mga puso at tulungan kaming lahat na malapit kami sa trono ng inyong biyaya. Masumpungan namin ang inyong tulong at awa. Pagpalain ninyo ang inyong lingkod, Panginoon. Alam po ninyo na kapos ako sa lahat ng bagay. Manguna po kayo sa akin, Banal na Espiritu, at kayo po ang maging tagapagturo naming lahat. Gamitin ninyo ang inyong pong mga salita para hamunin kami sa paglilingkuran at buong katapatan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po'y dalangin namin. Amen. You may be seated. Okay. Napakaganda po ng inyo pong tema. Ano po? The Almighty God we serve. Sa kanlubang po, yan din po ang pinaglilingkuran namin. Now, I remember when I asked Pastor Manay about the theme of this 52nd anniversary, sabi ko, Pastor, ano ba ang tema ninyo? Kasi beforehand, sinabihan niya na ako. And good for me na ako'y makapaghanda din po. Pero hanggang kagabi, ay yung pong mensahe ko ay nire-review ko pa rin. Ano ho? Sinagot ako ni Pastor, sabi niya, nung 50th anniversary namin, ang aming theme is, Our History is Calling. Am I right? Natatandaan pa po ba ninyo? Ano po? Our History is Calling. Then, ang sabi niya, nung 51st, which is last year, the theme is, Our History Continues. Ngayon, 52nd, kung tatandaan pa ni Pastor, ang sabi niya, ang tema namin ngayon is Our History Focus. The Almighty God we serve. Now, with this idea, our history focus, the Almighty God we serve. Pwede ba kayo na lang ang maglipat niyan? Kaya ba diyan? Ayan. Okay. Para hindi ko naintindihin ito, hindi ako sanay dito eh. Now, with this idea, ano ho, yung pong our history focus, the Almighty God we serve. Ito pong idea na ito, I want to share a message entitled, In Focus in the Service of God. Ano po? In Focus in the Service of God. Now, sa atin pong pag-aaral, ipagpaumanhin po ninyo to allow me to use some photography term. Ano po? Which I will explain later in presenting my message this afternoon. Yung iba sa inyo na hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay photographer bago po ako nagsuko ng buhay sa Panginoon. So, gagamitin ko po itong paksa na ito para in relation to our message. Now, in photography, focus is the most important thing in taking pictures. Ano ho? Bakit? Because no matter how nice, no matter how beautiful the shot is, if it is out of focus, I tell you, it is not counted. Do you understand?
Kaya po, napakaganda po, napakahalaga ng focus pagdating po sa photography. Kahit gaano kaganda yung kuha mo, wow! Pero pag tinignan mo, out of focus, hindi mo yan pwedeng gamitin. The same way, gaano man kaganda sa tingin mo o sa tingin natin, ang ginagawa natin sa Panginoon, if it is out of focus, I believe it is not counted. Are you with me? Sa photography po, meron din kaming tinatawag na depth of field. What is depth of field? Ang depth of field po is the distance between the subject and the background. As you go further, yung background ay nagiging blurred. Okay? Kaya pag nag-take ka ng shot, pag tingin mo sa picture, the only sharp thing is the subject. All the backgrounds were blurred. Nakukuha po ba? Ganito po sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Na dapat ang pinaka-focus, walang iba kung hindi ang Panginoon. All the things in the background were supposed to be blurred. Para ang Diyos lamang ang makikita, ang Diyos lamang ang mapapansin, ang Diyos lamang ang mapaparangalan. Tama? Hindi yung ginawa natin, kung hindi yung ginawa ng Panginoon. Now, before we continue, let us consider some background with this passage. Ano po? Here in chapter 4, let us make it short na lang. Dito po sa chapter 4, makikita natin ang mga prominenteng mga bagay po dito. Sa chapter 4, pag binasa natin ito, it is the crossing of the Israelites doon po sa River Jordan. Nito pong bagong henerasyon. This is the new generation. Pagtawid nila, through the intervention of God with the new God-chosen leader, and that is Joshua. Nung si Joshua po ay naluklok, na maging leader, bagong leader ng Israel, this is the first miracle na kanyang naranasan. Okay? And in this crossing of Jordan, ito po ay panibagong pace na idinagdag ng Panginoon na naman sa lakbayin ng Israel going to the promised land. And this is the last. Tapos na. Kaya narinig ko yung meaning ng Gilgal is the reproach has taken away. Okay? It is also prominent in this chapter 4, the two sets of stones. Pag binasa po natin yan. 12 each. Na kung saan sinet up ni Joshua in two different places. The first set of stone was set up in the beads of Jordan, in the place where the Ark of the Covenant stood carried by the priest, while the others were crossing the river. And that is in verse number 9. We all believe that the Ark of the Covenant is the picture of God's presence. Yan po ay larawan ng presensya ng Diyos. So ano po ang ibig sabihin nito? Meaning, habang sila po ay tumatawid sa Jordan, the presence of God was with them. Until they all pass over, hindi sila iniwan ng Panginoon, ni pinabayaan sila ng Diyos. Tama po ba? So meaning, the first set of stone that was set doon sa Jordan, it is
the testimony or the memorial of God's presence. The second set of stone was set by Joshua in Gilgal, which we can say it is the testimony of God's power. Why? Look at verse 21c. Ang sabi dito, and he spake unto the children of Israel, saying, when your people shall ask their father in time to come, saying, what mean ye these stones? This is the stones in Gilgal. Okay? Ang sabi dun sa 22, then ye shall let your children know, saying, Israel came over to this on dry land. So this sets of stone na isinet doon sa Gilgal, it is the testimony of God's power. Bakit? Kasi yung Jordan ay puno eh. Pero nung sila ay dumaan, sabi ni Joshua, sasabihin ninyo, kami ay tumuwid na tuyo. So yung stone na yun, alaala ng kapangyarihan ng Diyos. Yung stone sa gitna ng dagat o sa gitna ng river ay alaala ng presensya ng Panginoon. Now, the same way, as God continue to make beautiful history in our Christian journey, dalawang katotohanan ang hindi natin maitatanggi o mapapasubalian. Habang naglalakbay tayo, habang naglilingkod tayo, dalawang katotohanan ang hindi natin maitatanggi. Ano yun? Ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan lamang po ang katotohanan kaya tayo nakakapagpatuloy. There is no other reason for us to be out of focus. Amen? God's presence and God's power is enough for us to be in focus as we continue in our Christian journey. You reach this 52nd anniversary not because your pastor is smart, not because your pastor is very good, not because the members of the church were able or are able, intellectual, maabilidad. Hindi. You reach this 52nd year because of two things. It is because of God's presence and it is because of God's power. Amen? Kaya nga, ang sabi ko kanina, napakahalaga na tayo habang nagpapatuloy, we are in focus. Alam natin ang dahilan. Bakit tayo nasa gawain ng Panginoon? Alam natin ang dahilan. Bakit tayo umaawit, tumutugtog, pumupunta sa simbahan. We know the deepest reason why we are doing these things. The question is, how can we say that we are in focus? Paano natin masasabi na tayo ay focus? Okay? Now, unang-una, dalawang bagay lang po ang gusto kong dalhin sa inyo. Nawa, ito po ay matapos natin kaagad. Number one, a sharp focal point is needed. Ang malinaw na meaning focal point ay kailangan po para masabi na tayo ay in focus. Now, what is focal point? Focal point is a photography term. What is focal point? Now listen, focal point is the center or point of interest, or the area within an image that stands out and captures the viewer's eye, making it the most important part of the picture.
we have to have a clear or a sharp focal point sa ating paglilingkod. Dapat dito malinaw sa atin kung sino yung ating pinaglilingkuran. Tama ba? Dapat malinaw sa atin kung bakit tayo naglilingkod. Dapat malinaw sa atin bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Okay? So dapat sharp yung ating focal point. Sharp yung gusto nating maging center of interest. Hindi tayo. Ang ganda nung kantata kanina. Hindi ba? It is the story of Jesus. It is the story of Jesus. Yung mga umaawit, bakit sila umaawit? Para maisuot yung magandang gown? No. They want to tell the story of Jesus. Amen? Now, I was once assigned my last, yung pong huling wedding na aking kinunan. Ano ho? Yung pong wedding ng mga Luwilier. Since ito po ay, kung tawagin, malaking tao, we're so honored na kami ang kukuha ng picture sa Cebu. And then before we go to Cebu, since mayaman, nagkaroon kami ng meeting. So, meeting tayo. Ilang kami mga photographer. And I was assigned doon po sa bride and the groom. My only focal point is the bride and the groom. Okay? Sa kanya lang ako sa kanila lang. Kahit anong mangyari dyan, basta ako, nasa bride and the groom. Ganun po sa ating paglilingkod, sabi ko nga kanina. The focal point of our Christian service, the focal point of our Christian journey is none other than the Lord. Wala na pong iba. And so, number one, para masabi mong ikaw ay merong sharp focal point, we must have an awareness to Lordship. We must have an awareness to Lordship. Ano po ang ibig kong sabihin dito? We must always be aware that the Lord, He is God. Na ang Panginoon natin, hindi po siya ordinaryong Panginoon lang dito sa lupa. Hindi siya isang bossing lamang. Kung hindi ang Panginoon natin, siya ay Diyos. Huwag nating iwawaglit sa ating isip na ang Panginoon natin, siya ay Diyos. Huwag nating kalilimutan yan. Na kaya tayo nandito. Ang Panginoon natin, Diyos. Hindi siya tao. We must have an awareness to His Lordship doon sa kanya pong pagka-Diyos. Now, we can see in this chapter, in the life of Joshua, ito pong character na ito, yung pong pagiging awareness sa Lordship, makikita natin sa character po ni Joshua sa kanyang buhay. Now, balik tayo ng konti. In chapter 3, before they crossed the river, in verse 5, okay, anong pong sabi dito? Chapter 3, verse number 5. Ang sabi dito, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ano sabi niya? He has this awareness that the Lord, He is God. Sabi niya ganito, bukas, gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa atin. Tama ba? In verse number 9 to verse number 10, ang sabi dito, and Joshua said unto the children of Israel, come thither and hear the words of the Lord. And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that He will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites,
and the Amorites, and the Jebusites, at marami pang sites. Amen? Ano ang pagiging awareness? He is aware that the Lord, He is God. He is with you. Sabi niya ganon. And notice here in chapter 4, the word Lord, all in capital letter. Mapapansin ba ninyo yan? All in capital letter. Was mentioned 15 times in chapter 4. 4 na beses dyan sa 15 times na yan, nakapaloob dun sa ating text na binasa kanina. 22 and 24. In these two verses alone, the Lord was mentioned 4 times. The word Lord here in this passage means Jehovah. Okay? Meaning, self-existent. Eternal. Yan po yung pagkakaunawa ni Josue nang gamitin niya ang Panginoon. Joshua was very much aware that the Lord, He is God. Tama ba? Kaya nga alam nyo, doon sa kanilang pagpapatuloy, kasama niya yung mga Israelite, going to the Red Sea, nung maiatang sa kanya, hindi nawawala o nawawaglit sa kanyang isip na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos. He has always this awareness that He is God. Amen? And because, for Joshua, this Lord is eternal. He is aware that He is, number one, this Lord is unchanging. Hindi siya nagbabago. In other words, yung theological term po niyan, the Lord is unchanging, meaning God is immutable. Okay? Paano natin nasabi yun, Pastor? God is immutable. Go to verse 23. Ang sabi dito sa verse number 23. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, before ye were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up from before us, until we were gone over. Okay? We can see here that God is immutable. When we say God is immutable, meaning His character, His will, and His eternal purpose remains the same throughout time. Hindi siya nagbabago. Hindi kagaya ng tao, nagsalita ng oo ngayon, bukas hindi. Hindi kagaya ng tao na sabi ni Pastor Ed, Pastor, sasama kami ha. Sabi ni Pastor Ed, Pastor, 24 kami. Nagkita kami kanina. Pastor, wala, konti lang kami. Nagbago yung iba. Pero Diyos natin, hindi po ganun. Hindi siya nagbabago. He is immutable. Kahit kailan, hindi nagbabago ang Panginoon natin. At ito ang pagkilala ng Panginoon, ni Josue sa atin pong Panginoon. And because He is immutable, He is reliable. Dahil hindi siya nagbabago, mga kapatid, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na ito. Maaasahan natin ang Diyos na ito. Ang kanyang mga pangako, maaasahan mo. Ang kanyang katapatan, maaasahan mo. In 52 years, God did not fail you. Am I right? Maraming mga pinagdaanan ng simbahang ito. Ang ilan dito ay naranasan ko kasi dito ako galing. But the conclusion is that God did not fail His church.
He always fulfills His purpose. Why? Because His will never changes. He is immutable. Now look at Joshua. Tignan po natin, bakit sinabi natin God is immutable, hindi nagbabago para kay Josue. The God who intervened, okay, kung binasa natin kanina, yung Diyos na nag-intervene sa kanila, doon sa Jordan kasi binanggit niya yung paglaya nila sa Egypt. Napansin ba ninyo yon? Sabi niya ron, as the Lord parted the Red Sea, okay, ganun din naman, ito rin. So 40 years nung naganap na yun, 40 years after, the Lord parted the Red Sea, 40 years after is the same God who parted the Jordan. When the Israelites goes out of Egypt, He parted the Jordan River. Tama ba? Nung sila ay papalabas na sa ilang, okay, at papasok na sila sa Promised Land, He parted the Jordan. So for Joshua, he believes that God is immutable. 40 taon na. Para sa kanya, ang Panginoon hindi nagbabago. Tama ba? The same way, my beloved, the God who performed from the very start of this church as mission is the same God who do wonders and miracles every year in this church up to the present and the coming years. Hindi siya nagbabago. Simula nung ikaw ay born again, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos sa iyo. Tama ba? Kaya nga, alam niyo, ang sabi ng Hebrews, hindi ba? He is the same yesterday, today, and forever. He will be the same. Ganyan din po kami sa Kanlubang. Kami po sa December ay 15 taon na. Pastor, 15 years na po kami. Parang kailan lang. Pero yung pong pastor hindi nagbabago. Kalbo pa rin. Pinatawa ko lang po kayo. Yung Diyos na kumilos sa amin, simula po nung ako ay nagsisimula hanggang sa panahon ngayon, ang Diyos naming pinaglilingkuran hindi nagbabago. When I started the mission work in Kanlubang, kanina po, ginamit ko yan sa mensahe ko, kaninang umaga. Ang gusto ko kasi, doon ako sa anong lugar namin? La Union. Kasi may property kami doon. Pastor, sabi ko, pagka magmi-mission ako, pwede ba sa La Union ako? Kasi safety yung gusto ko. Out of focus. Sabi ko, pwede ba sa La Union ako? Kasi doon yung mga kamag-anak namin. Meron kaming lupain doon. O sige, sabi niya. Tapos sinama niya ako sa Kanlubang. Pastor, sama ka. Kala ko gusto lang akong makasama. Together with Brother Bong. Dito pa si Brother Bong. Sama ka. Sige, sama naman ako. Nung nandun na kami, sabi niya, Pastor, mag-obserba ka. Tignan-tignan mo kung maraming kabahayan diyan. Yung pala akong dadalhin doon. So, nandun po ako ngayon. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, nung nagsisimula po ako, wala akong kilala. It is a pioneering work. Ikot ako ng ikot doon. Pagdating ng 12:00, kung saan-saan mo ko makikita, nakaupo ako sa tabi. Pagkatapos kong kumain, pahinga ng konti, kasi wala pa pong, lugar na i-stayan. Lakad na naman ako. Brother Elvis, naalala mo yan? Minsan sasamahan ako ni Brother Elvis, kasama si CJ, yung kanyang anak. This is how we started. And so I pray, Lord, kung dito mo talaga ako tinawag, bigyan po ninyo ako ng mga confirmation
that I am for here. And God answered my prayer. The God that do wonders those days, 15 years ago, is the same God who do wonders doon po sa kanlubang. My beloved, our God is unchanging. You can trust His promises. Mapagtitiwalaan mo ang Panginoong ito. Hindi siya nagbabago. Ang mga salita niya hindi nagbabago. Ang kanyang katapatan hindi nagbabago. Always be aware of His Lordship. The second thing is be aware that God is powerful. Hindi lang yung Diyos natin, Diyos siya. Lahat naman ng tao naniniwala, may Diyos. Tama ba? Pero yung awareness sa kapangyarihan ng Panginoon, yung Diyos na ito, hindi lamang siya Diyos, kung hindi makapangyarihan siya. Ang sabi doon sa verse 22b, Israel came over this Jordan on the dry ground. Isipin nyo yan, baha yung Jordan eh. Pero nakatawid sila, natuyo yung Jordan. For the Lord your God, dried up the waters of Jordan. God is powerful. Amen? Hindi lamang siya Diyos, kung hindi siya ay Diyos na makapangyarihan. And we believers should always be aware of this God. He can do wonders. He can do impossible things. Amen? Now, ano ba yung sitwasyon sa Jordan before the Israelite cross over? Now look at chapter 3. In chapter 3, verse number 15. Ang sabi rito sa mga talata, and as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were deep in the brim of the water, for the Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. So meaning, it is not the normal condition ng Jordan. Ano ho? Ang sabi ng scholar, during that time, the crossing of the turbulent river would be impossible. Okay? And is most likely greater than its normal 90 to 100 feet wide. So the normal doon sa Jordan is 90 to 100 feet. But during that time, mas higit pa daw doon yung sitwasyon ng Jordan. And 3 to 10 feet deep. That is the normal. So during that time, mas malalim pa. Kaya imposible na makatawid sila sa Jordan. But the amazing thing here that we can read in this passage, the verse said, they crossed the river tuyo at this flood season. Nakuha ba? Sobrang lalim. Sobrang lapad. Baha. Kumbaga, greater than its normal condition. But the Bible says they cross on a dry ground. Okay? Yun po yung amazing. Ano po yung ipinapakita dito? Makapangyarihan ang Diyos. Tama ba? Our God is unchanging. And our God is mighty. And so, sa kabila ng bagay na yon o tagpo na yon na imposible, Joshua, because he believed that God is powerful, Joshua did not hesitate to move forward in spite of the impossible situation because what? He believed. He is aware
that God is mighty. He is powerful. Amen? Mga kapatid, walang imposible sa Diyos natin. Yan po ang pagtanaw natin dapat sa Panginoon. Katulad nung pagtanaw ni Josue. Tama ba? God is the God of impossible. Ano, kung nakikita mo, imposible. Kay Joshua, nakita niya, imposibleng makatawid. But hindi siya nakatingin sa baha. Saan siya nakatingin? Doon sa Diyos. Sa buhay Kristiyano natin, lalong-lalo na sa buhay ng iglesia o sa buhay paglilingkod, palaging may baha. Palaging may mga imposibleng bagay na sa tingin mo parang hindi ito mangyayari. Imposible. But do not look on that situation. Look at your big God because He is the mighty God. Siya ang gagawa para sa iyo. Siya ang gagawa para sa atin. Siya ang gagawa para sa iglesia. Para maisakatuparan ang kanyang hindi nagbabagong layunin sa kanyang mga tao. Ang sabi ng Jeremiah 32:17. Ano ang sabi po dito? Pasensya na po kayo, dikit-dikit na itong Bible ko. Okay. It says here, Lord God, behold, Thou hast made the heavens and the earth by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Ano sabi nung pagkakasulat? Are you with me? Panginoon, napaka-makapangyarihan mo. Ikaw ang may likha ng buong sansinukob na ito. Kaya nga walang imposible sa iyo. Andiyan ka ba? Diba yan po ang dapat nating makita. Sa mga imposibleng tagpo ng buhay natin, ng buhay ng iglesia. Ang dapat nating makita ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? In verse 27, another verse, ang sabi rito, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Meron ba mahirap sa akin? Tell me. May mahirap ba sa Diyos? Wala. Tama ba? He is the God of impossible. Now listen. The extensiveness of God's power in the life of a believer is, do not forget this, immeasurable and unlimited. Hindi po masusukat ang lawak ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi rin ito nauubos. Are you with me? Ephesians chapter 3 verse number 20. Ano sabi po doon? God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Ang Diyos, kaya niyang gumawa ng higit pa sa iniisip mo. Kung ang iniisip mo 10, 20 ang kayang gawin ng Panginoon. Nandiyan ka ba? Kaya nga, huwag po natin itong kalilimutan. Dahil sa ang Diyos natin ay makapangyarihan, hindi siya nagbabago. Believers, do not be afraid to dream and do great things for our God. Huwag tayong matakot na mangarap ng mga matataas na bagay at gumawa ng mga dakilang bagay para sa Panginoon natin.
Yan ho ang natutunan ko sa pastor namin. Sa pastor natin. Amen? He always challenges us. Huwag kang titingin sa sitwasyon nyo ngayon. Think ahead. What is the church 5 years from now? Yan palagi niya sinasabi sa akin. Anong tingin mo sa simbahan 5 taon mula ngayon? 10 taon mula ngayon? Magplano. Mangarap. Amen? Una, lordship. Pangalawa, subjection to leadership. Uulitin ko. Pagpapasakop sa namumuno. Hindi mo masasabi na ikaw ay aware sa Panginoon kung ikaw ay walang pagpapasakop sa namumuno. Sapagkat ako'y naniniwala na ang bawat namumuno na pinili at inilagay ng Diyos, Diyos ang naglagay diyan. Hindi tao. Ang sabi ni John Maxwell, a leader is someone who knows the way, goes the way, and shows the way. A leader is a dealer of hope. At ito ang nakita ko sa aming leader. He knows the way. He goes the way. And he shows the way. And he always encourages us. He gives us hope. So meaning, God-chosen leaders knows better than we are. Kaya alam nyo, huwag po tayong magmagaling. Kasi maraming mga miyembro, porque mas mataas yung pinag-aralan niya sa pastor, umaastang mas mahusay. Andiyan ba tayo? Paalala po ito sa atin. Maraming mga tao sa simbahan na porke sila yung nakaaangat, ang tingin nila sa pastor, ganun. Kaya pag nagsalita yung pastor, parang, hindi ba? Walang subjection to leadership. Tama ba? Our pastors know best. Alam niya, siya ang mas higit na nakakaalam. Sabi ko, Pastor, gusto ko sa La Union eh. Hindi, sa kanlubang ka. Sumunod ako. Alam niyo kung hindi ako sumunod, siguro wala ako dito ngayon. Baka nagtatanim ako ng sibuyas doon sa La Union ngayon. Hindi ba? Pastor Red? Ano? Our pastors know best, better. Therefore, subjection to their leadership is very crucial. Very crucial. Yung pagpapasakop po doon sa kanilang pagmumuno, napakahalaga po nito, mga kapatid ko. You cannot say that you are in focus in serving God and aware of His Lordship if you are not in subjection to leadership. You are out of focus if you are not in subjection to leadership. Now, look at Joshua. Bakit po natin nasabi yun? Subjection to leadership. Tignan po natin si Josue. Joshua himself is subject to leadership, to the leadership of Moses. Okay? In chapter 1, verse 1 say, balik po tayo. Ang sabi dito, now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun. Who is Joshua? Moses' minister. Okay? Ano yung posisyon ni Joshua? Nung hindi pa namamatay si Moses, he's a minister of Moses. So malinaw na makikita natin dito na si Joshua, nung si Moses pa ang namumuno, ay sumusunod lang siya.
Nung suguin siya ni Moses, tiktikan yung promised land together with Caleb. Sunod lang siya. Tama ba? Why? Because Moses knows better than he. Tama ba? Si Moses ang kinakausap ng Panginoon. Yung mga leaders na yan, diyan nakikipag-deal ang Diyos. Sa kanila inilalagay ang vision. Kaya nga napakaganda po sa mga pastor, we have a vision na naririnig natin mula sa Panginoon natin. Pag wala ka nang gustong gawin, ay hanggang diyan ka na lang. Are you with me? Makikita natin mismo kay Josue. In chapter 1, dito po, makikita natin dito, yung subjection naman nitong mga Israelites. This is the new generation. In chapter 1, verse number 16, ang sabi dito, and they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do. And whithersoever thou sendest us, we will go. Now look at this subjection. Ano man ang sabihin mo sa amin, gagawin namin. Saan mo man kami susuguin, pupunta kami. Kaya hindi po naging imposible o hindi sakit ng ulo kay Josue na patawirin sila doon sa Jordan. Because they were in subjection to the leadership of Joshua. Nakita ba natin yon? In chapter 4, verse number 8, ang sabi dito sa mga talata, and the children of Israel did so as Joshua commanded and took up the 12 stones out of the midst of Jordan. Ano sabi? Kung ano yung sinabi ni Josue, they did so. Ito yung kanilang ginawa. In verse number 14, makikita natin dito, and on that day, the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel, and they feared Joshua as they feared Moses all the days of his life. Walang tagpo sa buhay ni Josue na itong mga tao na ito, hindi sila nagpasakop kay Josue. Hanggang mamatay si Josue sa kanyang pamumuno, they were in subjection to leadership. So we can say, my brethren, that we have a sharp focal point, or we are in focus when we are in subjection to leadership. Now listen to this. The reality is, those people who are in subjection to leadership are those people who stay and happy in serving God. Are you with me? Yung mga tao na nagpapasakop sa leadership, ito yung mga taong nananatili. Ito yung mga taong masaya na naglilingkod sa Panginoon. Wala silang murmur. Pag may sinabi yung leader, suporta kami dyan, pastor. Tama ba? Kaya, nandyan sila. Sa lahat ng panahon, nandyan sila. Kamatayan na lang ang nag-alis sa kanila. Alam nyo, bakit ko po ito nabanggit? Kasi pagpasok mo dyan sa simbahan, pastor, kapuna-puna yung inyong honor roll. Nakita nyo ba yon? Nandun sa may gate, sa may pintuan. Nandoon yung mga miyembro na nagpatuloy, aktibo. Hindi ba? Yan lang yung, kumbaga yung mga matatagal na. Pero yung mga bago na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Nakakatuwa. Hindi ba? Nakakatuwa. Kaya sabi ko nga, yung mga tao na ito na nagpasakop sa leadership, sila yung mga taong makikita mo, nagpapatuloy sila, masaya sila na naglilingkod sa Panginoon. Pero yung mga taong maaangas,
Hindi ba? Hindi nagtatagal sa gawain ng Diyos yan eh. Hindi mo, ayoko dyan. Ano? Punta ako dun sa iba. Kaya maraming mga Kristiyano parang tipaklong eh. Hindi ba? Hinahanap nila yung kanilang kung saan sila okay. Why? In subjection to leadership. Out of focus. Tama ba? Hindi sila nakatingin sa Panginoon. Nakatingin sila saan? Sa tao. Kaya yung pagpapasakop po sa mga namumuno, napakahalaga. Napakahalaga. Salamat. Ano po? Mga kapatid, nagpapasakop kayo sa pastor. Mga kapatid sa kanlubang, salamat po. Nakikita ko sa inyo yung pagpapasakop. Wala pa akong nakikitang gusto akong palitan. Ano ho? Thank you so much. Napakahalaga po kasi nito eh. Kaya sabi ko nga kanina, if I disregard the leadership of my pastor, siguro hindi ako magagamit ng Panginoon katulad ng pagkakagamit niya sa akin ngayon. Ano ho? 11 taon na po ang simbahan. But still, ano ho? Yung pagpapasakop ko sa pastor ay hindi ko po nalilimutan. I always honor my pastor. And I am proud that Pastor Manay is my pastor. Kahit saan po ako pumunta, taas noo, na masasabi ko, saan ka galing? Galing ho ako kay Pastor Manay. Doon ko pala galing? Kahit saan ako magpunta. Why? Bakit? Kasi ginawa sa kanyang pamumuno, natutunan ko. Na magpasakop. Tama ba? Si Pastor Manay din, ganun din naman kay Pastor Arias yan eh. Abogado yun. Pero nagpasakop din siya. Yung mga magpapastor at gustong magpastor, magpasakop sa mga namumuno, gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa, na gusto po nating bigyan ng diin dito. Una, there must be a sharp focal point. Okay? Sharp focal point ang kailangan. We must be aware of His Lordship and we must be in subjection to leadership. Pangalawa, we must have a settled focal purpose. We must have a settled focal purpose. When I say settled, hindi po yan nabubuo na kung kailan ka nandoon na, doon mo palang iisipin, ano ba ang purpose ko dito? Hindi po. Bago ka palang pupunta doon, meron ka nang nakasettled na layunin. Are you with me? Diyan masasabi that you are in focus. Now, I remember a word from one of our resource speaker in a photography seminar. Hinlungkat ko yung mga materyales ko at nakita ko by the grace of God. Ang sabi, every time you aim your lens, frame in your subconscious mind an intended shot. Uulitin ko. Every time you aim your lens, frame in your subconscious mind an intended shot. Ano ba? Bago ka pa gaganon, meron ka nang gustong gawin. Okay? At the base of your mind, there is already a set of element according to an intention. So bago ka kukuha, alam mo na
kung ano yung intention mo. Ano yung gusto mong kunan? Hindi yung sisilipin mo pa lang, ano bang kukunan ko dito? Hindi pwede yun. No, kaya sinasabi dito, bago ka pa kukuha ng ganyan, you have your purpose. Okay? So, ganun din po sa ating lakbaying Kristiyano. Dapat, una pa sa lahat, meron tayong banal na intensyon sa mga bagay na ginagawa natin o nais nating gawin para sa Panginoon. Nakuha ba? Ano ho? Bago pa. Bago pa. Ano? Bago pa gusto mong gawin, bago mo pa gawin, dapat meron kang banal na intensyon. Okay? Nakabuo na yon. So, ang gusto kong sabihin dito, pag ganun po yung ating perspective, meron tayong holy intention beforehand, we are not putting ourselves in the service of God, okay? Not just because to get us busy. Are you with me? Why? Because we have a settled purpose. Kasi kung minsan, marami ang nag-join sa mga gawain para sa Panginoon kasi wala silang magawa. Nakukuha ba? Marami ang kasama sa gawain ng Panginoon kasi gusto lang nila maging busy. Wala silang magawa. Walang holy purpose. Sana hindi po tayo ganun. Kasi pag ganyan po tayo, bukas makalawa, wala ka na. There must be a settled focal purpose in serving God. And this settled purpose must be lofty, matayog, okay? And holy. Why? Ano? Itong layunin na ito, na banal, matayog na layunin. Bakit? Kasi ang involved dito ay ang kaluluwa ng tao. Are you with me? It involves the soul of man. My beloved, kaluluwa ang nakasalalay po dito. Now, as we continue, I would like to focus on the word no. Dito po sa mga talatang ginamit. Okay, gusto ko pong gamitin. Kasi, this is where we get the purpose of the two sets of stone. Okay, ano sabi dun sa una? That the whole earth may know that the hand of the Lord, it is mighty. Yung isang pagkakagamit doon sa word na know, that let your children know. So this know was used in a different context. Nakuha ba? What must be our settled purpose? Mga kapatid, kunin natin yung unang no. The first settled purpose na dapat meron tayo is reaching the people around us. Na kaya ka nasa gawain ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, ano ang naka-programang layunin ay yung umabot ka ng mga tao sa paligid. Ang sabi ng verse 24, that all the people of the earth might know that the hand of the Lord, that it is mighty. That is a holy purpose na dapat meron tayo. Na sa gawain ng Panginoon, ang tinitinaw natin dito ay yung pangangailangan ng mga tao. Na makilala nila ang Diyos na makapangyarihan. Let us help men to know that God is mighty. Tama? Na kaya ka na sa gawain ng Panginoon
Gusto mong magpagamit sa Diyos, hindi lamang para kumanta ka, hindi lamang para umasher ka. That holy purpose must be to let the whole world know that this God is mighty. Amen? The word know there, is in Hebrew is yada. Ang ibig pong sabihin yan is be learned. Let the people be learned about God, that He is mighty. Another meaning is to understand. Let the whole world know. Maunawaan nila, maintindihan nila, sabi ni Josue, na ang Panginoon, He is mighty. So let us help people to know God, that He is mighty. He is mighty in what? He is mighty in what? He is mighty to save. Wala na pong iba. Hindi ba? Kung meron man dapat matutunan ang tao, lahat ng tao, walang iba kung hindi ang Panginoon ay makapangyarihan sa pagliligtas. Why I use that? Because Joshua, look at Joshua. 40 years have passed. He's still the history of their coming out from Egypt ay sariwa pa din sa kanya. Kaya ginamit niya ito eh. 40 taon na ang nakalipas, ginamit niya itong halimbawa sa kanyang mga pinamumunuan. Yung paglabas nila doon sa Ehipto. At kung kukunin po natin yan sa panahon natin, kasi wala naman tayong Egypt na eh. Tama? Spiritually speaking, this is a picture of our salvation. We all know that. That going out of Egypt is a picture of our salvation. Wala po silang kapangyarihan, wala silang kakayanan para makalabas sila sa Ehipto. Tanging yung kapangyarihan ng Diyos lamang ang kumilos, kaya sila nakalabas. Hinati ng Panginoon yung pong dagat pula. Tama? The same way, tayo po ay alipin tayo ng kaaway. Wala tayong kakayanan para makalaya tayo sa pagkaalipin ng kaaway. Only by God's intervention, because of the Lord Jesus Christ, who died on the cross. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama ba? At ito ang kinakailangang maunawaan. Let all the earth know that God is mighty to save in Jesus Christ. Yan po ang kailangang maunawaan ng tao. Reach the people around us with the gospel of salvation. Yung pong, bakit tayo nagtuturo dito? Kasi gusto natin silang i-equip na isang araw gagamitin sila ng Panginoon. Hindi lamang para umawit. Kung hindi saan man sila mapunta, gagamitin sila ng Diyos na magpahayag na si Kristo ay makapangyarihan na nagliligtas. Amen? Yun po dapat ang merong malinaw na perspektibo tayo. No matter what we are doing for God, that's good. But be sharp and clear in our mind that God is mighty to save. Let us reach the people around us with the gospel of salvation. Amen? Pangalawa, not only reaching the people around us, but teaching the people close to us. Mga malalapit sa atin. Verse 22, ang sabi ron, pagkagagamit ng no again, ye shall let your children know. Yung una, ano yung tawag dyan?
pagkamalawak na kadahilanan. Ito, yung mga malalapit sa atin. Number one is our children. Mga tatay, binanggit tayo dito. Alam nyo, tayo pong mga kalalakihan, ang dapat unang-una na namumuno sa pagtuturo patungkol sa Panginoon natin. Tama ba? You know what? God's people often fail in their trust in God dahil they forget the great things that He had done. Kung minsan nagiging, ano ba yun, complacent tayo sa mga ginagawa ng Diyos. Kaya kung minsan naglalaps yung ating pagtitiwala sa Panginoon, nalilimutan natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Tama ba? At ito pa ang isa, the faith of the future generation is often weak. Why? Because they have never been told how great and real is our God. Alam nyo, nakakatuwa dito sa simbahan. Hindi ba? Kami po sa Kanlubang, may mga bata din kaming tinuturuan. May mga young people kami na hinuhubog. And we spend thousands of pesos for them. Why? Because we believe na sila yung mga susunod sa amin. Hindi kami nanghihinayang nagastusan sila ng simbahan. We support them para lalo sila ay mahubog. Dito sa simbahan, saan naman sa? Ganon din po ang pastor ninyo. Nakasuporta sa mga pagtuturo, nakasuporta sa paghuhubog ng mga kabataan because this is eternal purpose. This is holy purpose. Ito'y isang matayog na layunin. Ito'y isang banal na layunin na yung mga kabataan ito, hindi lang sila lalaki, na kasama lang sila sa simba-simba. Nakuha ninyo? Hindi lang sila umaawit. Okay? Kung hindi, isang araw, nakatanaw kami na mga batang ito, gagamitin sila ng Panginoon natin. Kaya nga dito, napakaganda na binigyan ni Josue ng pagpapahalaga yung pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Yung pong pagtuturo sa mga susunod na henerasyon, hindi sapat na tuturuan lang natin yung bata. Si Zacchaeus umakyat sa puno. Umisang ganyan, hindi ba? Hindi po sapat yun. Si Jesus nagpakain ng 5,000. Hindi sapat yun. Dapat matutunan nila na ang Diyos ay makapangyarihan, paano siya gumawa, paano kumilos sa buhay natin. At alam ninyo, ang isa sa pinakamahalagang memorya o bato na pinagpatong-patong sa panahon nila, bato, sa panahon natin ngayon, ang pinakamahalagang memorya na isang araw tatanungin ng ating mga anak ay walang iba kung hindi tayo. Tama ba? Tayo. Tayo yung magandang bato na titignan ng ating mga anak. Anong ibig sabihin yan? Bakit ang tatay ko ganyan? Yung iba ganun. Tama, tay. Bakit ganun? Hindi ba? Yung iba, pag linggo, nasa luneta sila. Bakit tayo, pag linggo, nasa simbahan tayo? Nagtatanong yung mga bata. Tay, bakit ganun? Yung mga kaklase ko, pag nakikinig sila ng musika, sumasayaw silang ganun. Bakit kami? Doon sa simbahan? Nagtatanong sila. Bakit doon sa church? You know what I mean? Tama ba? We are the memorial stones na dapat makita ng atin pong mga anak. Na isang araw nagtatanong sila,
Bakit tayo iba? Hindi tayo ganun. Bakit sila ganun? And we have to answer that. Son, anak, hindi ba? Kasi ganito yan. May ginawa ang Panginoon sa buhay ko. Ganito. And He will understand. Kanina katabi ko yung apo ko doon. Yung gwapo. Ano ho? Kahit na naka-face mask, alam niyo, gwapo. Ano? Sabi niya sa akin, Lolo, who is that singing? Yung bata kanina na umawit na nandito. And he is asking me, what is he singing? Ano yung inaawit niya? What is she singing? Sabi ko, she's singing about the Lord Jesus Christ. What's that movie? Kasi hindi pa naintindihan ng apo ko yung salsalan. Ano? It is the story of, sino yun? Ha? Nagkaroon ako ng mental Ayan. The story of Paul and Silas. Ang sabi ko doon sa kanya, who's that? Eh, mga bata, maraming tanong eh. Hindi ba? You shall let your children know. And that is a holy purpose. Meron tayong layunin. Bakit tayo nasa gawain? Tama? Patuloy tayong humuhubog ng mga kabataan. Para sa ganon, pag tayo nagkandamatay na, I am telling this very frankly, because this is a reality. Merong mga taong papalit sa atin. Amen? I always tell to the church in Canlubang, well, ako ayoko pang mamatay. But I am not afraid to die. I always tell them na hindi habang panahon ako ang nakatayo dito. Hindi habang panahon ako ang nakatira dyan sa itaas. Time will come. Iba ang titira dyan. At iba ang titindig dito. And so, patuloy akong nag-i-impress ng mga kalalakihan. Na isang araw, gagamitin ng Panginoon, hindi ko alam kung sino. Maaring wala pa. Sa dami ng mga kalalakihan na yan. I don't know. Maaring yung anak ko. Maaring yung apo ko. We don't know. Tama ba? And so, yung purpose natin wag mawawala. Na itong mga maliliit na ito, dapat nating tinitignan palagi. Alam pa nakatutuwa yung mga umaawit dito. Dati mga maliliit lang yan eh. Pero ngayon, mga dalagat dalagita na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga bumabasa ng Bible dito, nung kinukunan ko yan ng ID lang po, kinukunan ko dito noon. Yung mga bata na yan, natulo pa ang uhog eh. Pero ngayon, mga mabibikas na mga kabataan, na kung titignan mo, parang mga pastor kung magbasa. Siguro magpapastor kayo. Tama? Patapos na po tayo. Okay? So, teaching the people around us and teaching the people close to us. Huwag natin pong kalilimutan yan. Ano ang pagtuturo sa mga tao sa paligid? Turuan natin sila na ang Panginoon ay dakila sa kaligtasan. Ito ang number 1 kailangan nilang matutunan. Pangalawa, turuan natin ang mga taong malalapit sa atin, mga anak natin, mga taong kasama natin sa bahay. Okay? Patungkol sa Diyos natin, papaano gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Papaano tumugon ang Panginoon sa mga panalangin natin. Papaano kumilos ang Diyos, bakit ganito tayo at ganun sila. May ginawa ang Diyos. Brethren, be in focus. Be in focus. Do not just involve ourselves. Know your purpose.
Amen? May God bless us all. Shall we all stand up, please? And we will pray. Panginoon, salamat po sa biyaya na naman ninyo sa amin. Salamat sa patuloy na pagkilos ninyo sa aming puso. Higit sa lahat, salamat sa inyong mga salita. Nawa po, kahit konti lamang, nakapagbigay kami ng kaluwalhatian sa inyo sa aming pong pag-aaral. Kayong malugod at mabigyan ng luwalhati sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Thank you, Pastor Rudy. Amen. Very well said. Right? The message is very clear. Our only focus must be God. No one else. Man, wala nang iba. Pag mo ilagay ang focus mo sa sarili mo o sa kanino man, sa gawain ng ating Panginoon, just focus our eyes to God, the Almighty God we serve. Right? Siya ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Pag inalis mo yung mata mo sa Kanya, walang mangyayari sa buhay mo. So never allow anything that would allure our eyes and lose our focus from the Lord. So salamat sa ating Panginoon. At ngayong gabi po, nais nating recognize din ang ating mga pastors. Ano po, nating pasalamatan sila. Pastor Ed, pwede bang itaas mo yung kamay at iwagay-way mo. Umarap ka doon, kapatid. Pastor Ed, palabakan po natin. Kasama po niya ang mga kapatiran doon sa Santa Maria. Pastor Ryan, malayo po ito, Tarlac po ito eh. Harap, Pastor Ryan. Alright, salamat po. Amen. Brother Putin, kaway po, kapatid. Kasama mga taga-Alaminos. Salamat po, mga Alaminos. Pastor Albert, kaway-kaway po lamang dyan. Salamat. Preacher Ed, kamay po kayo, mga taga-Camellia. Amen, salamat. Pastor Albert Ancheta, kamaway po kayo. Ang mga taga-Mahada, marami pong salamat. Of course, yung ating speaker, yung mga taga-Kanlubang. Pwede po bang? Amen. Praise the Lord. So, salamat po ng marami. Meron ba tayong hindi na nakilala na pastor nandito? Baka nasa likod, nakaupo doon. So, nice namin kayong makita. So, maraming pong salamat. Alam niyo po, if you would, kanina, nasimula ni Pastor Rudy yung from 50th anniversary namin, ang aming pong naging team noon, Our History is Calling. Nananawagan ng ating kasaysayan, di ba? Panumbalik ka dyan. On our 51st, our history continues. Ngayon po naman, our history is focus. Next year po, our historical faith would be our theme. Ang ating kasaysayang pananampalataya. Napakaganda po na anong pananampalatayang Baptist meron tayo. Pananampalatayang Kristiyano. Bakit tayo ay mga nagpapatuloy? Alright? Ulitin po namin ito pong for a month-long celebration on our 60th anniversary. Okay? Succeeding years from next year hanggang 59 2 Sundays po kami mag-invite po sa inyo. So, but on our 60th, kasi ilang taon na lang po yan, 8 yan, 8 na lamang, we will again do this celebration, a month-long celebration. Marami pong salamat sa mga pastors, salamat sa mga members na kasama po natin from Aberdeen family. Salamat din po sa ating mga members. Salamat po sa mga deacons natin. Salamat po doon sa mga nagsiserve sa taas. Every Sunday po, iba-iba ang mga nagsiserve. Every Sunday, iba-iba yung program. At every Sunday po, iba yung mga nag-host. Okay? Kanina, ang aming focus ay yung mga bata namin. At napakarami po na dito kanina. Salamat. Salamat po sapagkat meron tayong next generation
ng saling lahi ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. So let us pray. I think the dinner is ready. Deputy, tama ba? Deputy Jerry? Ayun, si Deputy Jerry. Ang ating committee dyan ay Deacon Elvis, si Brother Jeff, yun nakalang deputy, si Brother Jerry Faustino. At meron din siyang deputy, si Brother Nelson. Si Brother Nelson, meron ng deputy din niya. Kaya nga more laborers, the easier ang ating trabaho. Let us pray. Ama namin Diyos, muli po, maraming pong salamat. Salamat po Diyos sapagkat napakaganda Diyos na iyong ginawa sa buhay ng iyong bayang Israel. At ito po Diyos ay halimbawa sa aming panahon kung gaano ka kabuti, katapat, ang iyong kapangyarihan ay nanatili hanggang sa aming panahon. At ito rin naman Diyos ko ang aming pag-asa. Ito ang aming tinitingnang halimbawa ng aming buhay, ng aming paglilingkod, ng aming pagpapatuloy. Diyos, salamat sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit nararapat po kaming maglingkod. Tulungan mo po kaming palagi ang aming tuon lamang ay sa iyo, Panginoon. Wala na po sa anumang mga bagay. Kami pong lahat, Diyos ko, ang mga pastors together with the members of each church, pati na pong Almansa Bible Baptist Church, Lord, together we will focus only to one, and that is you. Ikaw ang aming Diyos, the Almighty God we serve. Salamat po, Panginoon, sa mga taong nagsisilbi sa amin mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Salamat sa mga nagsipagluto. Salamat po sa mga naghanda ng aming pong hapagkainan. Salamat po, Diyos, sa tulong-tulong ng iyong mga iglesia po, ng mga miyembro po ng church na ito. Muli, Diyos, ang aming pagkain ay pagpalain mo, basbasan, gamitin mo po itong lakas, kalusugan ng aming katawan na aming may paglilingkod po, Panginoon, sa iyo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin at pasasalamat. And all God's people will say, Amen.